Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jerel Pilarta mula sa CCF Communications at kasama po natin ng ating speaker na si Paul De Vera para sagutin ang inyong mga tanong. Paul, para sa ating unang question, kasama sa certainties of the gospel ang certainty of forgiveness. May mga tao na alam nila sa isip ang importante ang forgiveness, pero nahihirapan pa rin silang i-forgive ang taong nanakit sa kanila o minsan ang sarili nila. Paano nila maisasabuhay ang certainty of forgiveness ng Panginoon sa kanila kabila ng mga challenges na ito? Totoo yan. Maraming mga tao kapag sinabi mo sa kanilang napatawad ka na ni Jesus, namatay siya para sa mga kasalanan mo, nagiging bihag pa rin sila or prisoners pa rin sila nung sin na meron sila. Ang kailangan po nating malaman dito, yung dugo na dinanak ng Panginoon o binigay ng Panginoon sa pagkamatay niya sa krus, sapat na kabayaran yon sa lahat ng ating mga kasalanan. Binayaran lahat ng ating mga pagkakamali. Ngayon ang tanong, do we live that forgiveness out? Many of us, we don't live like forgiven people. Bakit? Kinukulong natin yung sarili natin sa mga struggles o sa guilt natin o sa mga pinagsisisihan natin. It's time to step out of your prison and to really receive that forgiveness. Jesus taught that in Matthew 18, forgive 70 times 7. That is how patient our God is. So you can confess your sins to Him and He will be faithful and just to forgive you. So ano pong ginagawa nun? Binibigyan kayo ngayon ng confidence na napatawad ng Panginoon ng mga kasalanan mo, hindi mo na kailangan balikan ng buhay ng kasalanan, bagkus tumayo ka na sa buhay ng katotohanan. Napakagandang sagot nun, Brother Paul. No? So para sa ating second question, para sa mga taong gustong ibahagi ang truth ng resurrection sa iba, pero natatakot bilang hindi sila maalam sa mga historical facts, at mga evidence tungkol dito. So, paano sila magkakaroon ng confidence para i-share din si Jesus? Mga kapatid, hindi po natin kailangan maging eksperto para ipagsabi itong nangyaring ito. The gospel is very simple and that's what we discussed in this message, that the Lord Jesus was crucified, He died, He was buried, and He rose again. And there were witnesses. Itong simpleng kwentong ito, na it stood the tests of time. Yun lang yung babahagi mo. Pero ang pinaka-importante sa gospel sharing, anong ginawa ng gospel na yon sa buhay mo? Mga brothers, mga sisters, yung buhay natin ang pinakamalinaw na Biblia ang makikita ng mga tao. So, are we able to show that our hope is in Christ? Are we able to show that our joy is in Christ? Kung kaya nating ipakita yan sa iba, huwag kayong matakot sa hindi nyo alam o sa kulang na kaalaman ninyo dahil ang Panginoon ang magsusuporta sa inyo at magbibigay sa inyo right at that moment kung anong dapat mong sabihin. Amen. Ang ganda nun na talagang kailangan mag-depend tayo sa Lord. No? Na huwag tayo mag-rely sa sarili nating kakayahan. So para sa ating question number 3, masama bang magkaroon ng personal doubts tungkol sa resurrection or kay Jesus dahil hindi naman natin ito nasaksihan sa kasalukuyan? Alam mo, naalala ko dito ay si Thomas. Hindi kasi siya kasama doon sa mga unang nakakita kay Kristo. So nung nakasama niya na yung mga fellow kadi group niya, ang tanong niya, ayoko maniwala, hindi ko nakita eh. Di ba? Hindi ko nakita eh. Anong ginusto niya? Gusto kong makita. At nagpakita ang Panginoon sa kanya. Pinahawak ng Panginoon yung kanyang mga kamay. At anong sinabi ni Jesus doon? Blessed are those who have not seen and yet they believed. Grabe po ang pagpapalang ibinibigay sa mga taong willing maniwala kahit na hindi pa nila nakikita. And ang importante doon is faith, pananampalataya at pagtitiwala na yung sapat na sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita ay masasandalan mo at yun talaga ang confidence mo. Kahit di mo siya nakita face to face, alam mong dineklara sa truth niya that He is alive. Then let that faith tide you through all your challenges, through all your fears and doubts. Okay lang magtanong, okay lang mag-doubt, but make sure you find the answers in Scripture. Buklatin mo ang Biblia at kilalanin mo siyang mas maigi dahil siya ang sagot sa lahat ng tanong. Praise God. Nakaka-bless yung answer mo na yun, Paul. At maraming salamat sa pagsagot ng aming mga katanungan. At bago po tayo magtapos, ang IDC or Intentional Discipleship Conference ay magaganap sa January 25 to 27, 2024. We have exciting plenary speakers at workshops na nakahanda para sa inyo.
Maaari kayong bumili ng inyong ticket sa ground floor ng CCEP Center or via idc.org.ph. And that's it for our CCEP Sunday Fast Track. God bless you guys.